ayun no. Hello guys. It's 7 in the morning. Bagong gising dito sa Kabsat. So eto, dito tayo ngayon sa terrace, dito sa Airbnb. Wala pang tao, tahimik pa ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin. Hindi na natin inabot ang sunrise. Medyo late na tayo nakatulog kagabi. Ito nga kahapon nandito kami pero sinilip lang namin. Ito yung karugtong ng isa nating video una. So kahapon di kami nakaligo, tingin-tingin lang, video yung konti, and now bumalik kami ng umaga para mas maganda. Kahapon kasi lakas ng alon, pina-stop yung mga taong nandun sa beach, pinaalis dahil delikado, safety first. So ito, nag-breakfast tayo, kape, tinapay, free naman dito, wala namang bayad. Kaya ito, nakabalik kami. So meron ng mga mangilang-ilang tao. Ang weather natin very smooth, very fine. Ang alon, tamang-tama lang. Hindi katulad kahapon, nakakatakot. Mukhang tatangayin ka pagka lumusong ka dito sa dagat. So ngayon, malakas pa rin pero hindi naman katulad ng kahapon. Mas safe sa ngayon. Iyan, dinig na dinig niyo yung agos ng tubig mula sa dagat. Yun, wow! Ang sarap sa pagdinig. Nakaka-relax. Yung hangin, tama lang. 7:31 in the morning. Yung hangin, di naman ganun kalakasan. Malamig na medyo warm. So, kailangan talaga nito sabayan natin ng ligo. Diba low tide? Kasi diba hanggang dito dapat yung tubig? Low tide. Baba yung tubig. Hindi, kahapon ganyan din naman. Bumaba ka pa, Low diba? tide na ba? Itong Kabsat is a popular beachfront located in San Juan, La Union. Sits along the coast of West Philippine Sea. So, West Philippine Sea na. So, itong West Philippine Sea is the marginal sea of the Pacific Ocean. So, yun nga, Pacific Ocean ang ayang malayo na natatanaw nyo. I mean, leading na siya sa Pacific Ocean. Pero ito, nasa loob pa yan ng South China Sea or West Philippine Sea. Amayama. Sana. Ito nga, sinabayan ko na ng lusong dito sa dagat. Hanggat maaga, hanggat hindi pa tirik yung araw. Kasi pagka inintay pa natin hanggang mamaya, wala na. Sobrang init na yon. Baka mangitim tayo, masunog yung balat natin. Ito, ayan. Gapang-gapang lang tayo sa malakas na alon. Sarap ng tubig, malamig. Pero siyempre, bago tayo lumusong, nag-sunblock muna tayo, no? Para hindi naman masunog yung balat natin ng matindi. Ikot-ikot na. Ang hirap na. Ito nga pala si Kwek, gustong mag-lesson ng surfing. So ito, 330 minutes. So dito, tinuruan siya ng basic bago lumusong, kung gagawin niya,
Yan nga, nakahiga muna siya dun sa surfboard. And then, tatayo siya pagka dumating yung magandang alon. So, right now, naghihintay malakas na alon. Yung talagang itutulak siya. Okay na yung alon na yun sana. Maganda na yun. Yun lang, medyo matagal yung alon. So, doon ka lang muna, higa ka lang doon habang hinihintay mo. Dumating yung magandang alon. Sasabihin naman ng guide na ready. Yan. Tinulak na siya. Yun nga lang, struggle ka sa balancing. Sa pagbabalance sa umpisa. So, ganun talaga until na makuha mo yung tamang balance mo sa ibabaw ng surfboard. So, mga ilang beses na tulak at laglag sa dagat bago mo talaga matutunan. Usually, dapat yata tuturuan ka muna sa sa skateboard. Hindi ba yung balancing mo parang nasa ganito ka rin. Yun, ang ganda ng alon mo. So, dalawa sila. Isa yung tagal nga lang ng alon kaya yung 30 minutes mo ubos. Pero kung magaling ka siguro sa bumalansi, kaya mo kaagad to eh. Si Kirk naman kayang-kaya niya naman yan. Kasi iba nagawa naman eh. Ganda ng panahon, wala namang ulan. Yung hangin nga lang, tamang-tama lang. Kaya mahina rin yung alon eh. Pero may mga malalakas na alon din eh. Gusto ko medyo ilang minuto, ilang segundo na siyang nakatayo dun sa surfboard. Kaya madadali niya na yan later on. Ayan, balik na naman, nakahiga na naman, waiting na naman sa alon. So yung dagat, no, tamang-tama lang yung ilalim niya, hindi naman mabura, hindi rin mabato. Yung mga bato, alam niyo yun, yung masakit sa paa. Ito, ang ganda ng alon niya, yun, ganda ng tulak, na talagang balance na. Ay, naku, hindi na agad nakatayo. Siguro dito, kailangan mga 1 hour ka. O yung pag-lesson is itiming dun sa malakas na alon, no? Para talagang dire-diretso. Yung tayo ka ng tayo dun sa surfboard. So ito, naghihintay eh. Yan. Yung alon. Ayan, tira. Hindi nakatayo ka agad, oh. Umalog yung tuhod. Okay, sana yun. Nakukuha niya na yung balance. Almost! Konti na lang. Mga ilang alon pa. Dali na to. Yun na yun. May alon na naman. Kailangan pag bumaba ka, kailangan mabilis din yung balik mo. Kasi babiglang, yun, ganda oh. Kaso lang nadulas. Nalaglag. At least alam niya na, di ba, tansyado niya na yung sarili niya. Yun ang importante. Yan, medyo lumalakas na naman yung alon, gumaganda na. Yun na naman. Yun, tayo. Yun, ayos lang. Good. Very good. Galing. Wow. Nakukuha na sana ni Kirk yung balance, kaso lang nasisira yung momentum dahil humihinto yung alon. Hindi dire-diretso eh. Baka, ayan. Tayo. Wow! Hindi niya nilabanan, hindi niya kinontra yung balance eh. Until you make it! Next time, madadali niya na to. There you go! Yun. Nice! Yan. Konti na lang tayo. Ay, munto yung Yeah, alon. almost there. Dire-diretso Yes, dahil almost. okay na sana Yeah, nakatayo siya. nice. Wala lang tulak mo. Mistap yung tulak. Kaya bumagsak. Ay, sige. Kung tayo, bagsak agad. Well, at least na-experience, diba?
nalaman nila ano ba feeling, paano ba binalansin, paano bang gagawin, paano bang discarding gagawin nila. Sa susunod, habaan natin yung oras. Saka siyempre natin yung magandang alon para dire-diretso. Kayo po ba na-try yung maging issue? 10 lugar. Thank you po sa suporta, sa panonood. Till then, God bless.